Kumusta po? Ito, meron naman ako sa inyo si Sir mga boss na LED TV. Okay? Ang model po nito ay Pensonic. Pensonic model LED 3257. Yan. Yan ang ito, papakita ko po sa inyo kung ano ang issue ng TV na ito. Yan. Ito po ay madalas na mga boss sa mga ganitong model na TV sa mga Pensonic. Common na to sa ganitong model. Okay, testing muna. Yun, standby. At ayun na nga po. Yun. May backlight siya, wala siyang display, ano? Ayan, yan ang sira po ng TV na ito. Ito ang share ko sa inyo mga boss. Itong ganitong issue. Ito nga pala ay unang sira pa lang niya. Yan, intact pa ang kanyang sealed sa tornilyo niya. Unang sira pala ng unit. At dito, nabuksan ko na ang ating unit. Ito pala mga boss ay smart TV na rin, ano? Yan. Yan yung LAN port niya. Yan, yung LAN. Okay. At ito ang kanyang Wi-Fi module. Yun. Dito mga boss, papakita ko sa inyo kung paano malalaman kung saan nanggagaling ang problema pagka ganitong issue ng TV. Yan, sineset up ko lang ang ating tester dyan. Yun. Testerin natin yung 12 volts galing main board papuntang top board. Yan po nakikita natin yung board na yan na mahaba na may flex. Top board po ang tawag dyan. Okay? Yan. Magsusukat tayo ng voltahe kung nakakarating sa top board yung 12 volts na galing main board. Yan, dito inano ko muna yung tape nya. Yan yung kanya. Yan. Tester tayo sa fuse sa in supply tsaka sa out. Yan. Yan. Tingnan nyo lang sa tester mga boss. Ganito po kung kayo may ganitong issue, sundan nyo lang ang video ko para makuha nyo yung problema ng TV, sira. Madalas to sa mga ganitong model na Pensonic. Mapa smart TV o hindi smart, ito meron po kayong guide. Okay, set up ko lang ang ating tester. Mag-aabang tayo ng yan, saksak ko na. Abang tayo ng tester sa fuse. Ayan, at yung kanya palang saksakan ay na ano na ng customer nung may-ari na palitan na. Yan. Okay, kauna ang ating unit. Blue na. Tester tayo sa fuse mga boss, ano? Dito po kayo magtatap ng tester. Iyan ang kanyang fuse. Oops. Okay. Yun na. Ito mga boss, yan. Diyan kayo magsusukat ng voltahe sa fuse na yan. Pasensya na po
Sineset up ko lang kasi na maayos para walang problema sa T-con, walang magdidikit. Yan, may 12 volts siya. Okay, may pumasok at may galing sa mainboard, meron din, tapos may pumasok sa top board. Yan, sa in yan. At sa out ng voltahe, papunta na yan sa DC-DC IC. Yon. Yan, diyan sa IC na yan, diyan na papunta na yan, yung 12 volts na yan. Yan na yung magdi-divide, magbo-boost. Na yan, yung sa bone, na 30 volts, 17 volts, 5 volts, negative 7 volts, etc. Yan ang purpose ng IC na yan. Magbigay ng voltahe sa bawat test point. Yan dito, yung bone na yan ang mahalagang supply sa kanya din. Kailangan may makukuha tayo diyang 30 to 32 volts. Okay? Para malaman natin kung may problema dito natin malalaman kung may problema ang ating T-con flex. Yan, ang ating flex kung shorted o hindi. Dapat may makukuha tayong voltahe dyan, tapos mawawala yun, di ba? Di po ba? Nakita nyo, 10 volts, tapos bumagsak agad. Ibig sabihin po, may shorted dyan sa top board. Yan. At ito ang kanyang mga supply. Yung kanyang, yan. Kanyang mga signal. Yun. CKV1, CKVV1, CKV2, CKVV2. Yan. Yan, yung nakalabel na yan, dito po yan. Yan. Pag nakatawag TV, nasa right side. Okay, at yan. Tapos isa naman, left side naman. Yan pong dalawa na yan. Yan po ang meaning ng mga nakadata na nakasulat dyan. Okay? Yun no, yan mga CKV1, CKV2, CKVV2, yan, etc. Yan po mga test point na yan. Yan, mali po yung turo ko dyan. Yan po dapat. Tapos yung sunod, yung pang-apat. Hindi po yan. Yan dyan po, sunod. Tapos pangatlo, tapos dun po dapat sa ano. Okay? Yan po ay ikakat natin. Yung apat po na yan. Bakit natin ikakat? May purpose po yan. Mamaya papaliwanag ko po kung bakit. Yan, dito naman sa kabila, magkakat din tayo dyan. Pag hindi natin nakuha sa right, pag nakapagkat tayo ng sa right na wala pa rin voltaheng lumabas, nilipat tayo sa kabila. Pero madalas pong masira ay doon sa left pag nakataob ang TV. Okay? Yan. Pero dito, bago tayo mag-cutting, tester muna natin ng mga SMD capacitor, ano? Minsan shortage yung mga yan. Yan. Pagka nag-buzzer siya ng kabilaan, meaning po noon full shorted, may shorted po dyan. Ganun po. Pero kung wala naman at normal naman yung ating reading, isa lang ang mag-buzzer, wala pong shorted yon. Yan. Ganyan po ha, pag step by step, paghahanap ng problema sa ganitong issue na TV. Huwag kayo basta-basta muna magkakat mga boss, ano? Mag-tester muna kayo kung may voltaheng lumalabas sa phone. Di ba kanina mayroon tayong 10 volts na nakita tapos nawala agad. Yan. Kaya meaning po noon, nagpo-protect ang LCD. May problema po. Kaya dito, hahanapin natin. Kaya mga boss, gagawin nyo yan na mag-manual tester muna kayo. Tester nyo muna kung may shorted. Kung wala kayong nakitang shorted, yan, double buzzer, kung walang ganon, proceed na kayo sa cutting. Ito po ay voice over ko na lang mga boss, para mapaliwanag ko po ng maayos. Okay? Yan, dito kinaskas ko na yung mga CKV signals.
Left and right. Yan. Right muna. Yan. Kinaskas ko dyan. Tapos din sa left. Yan. Dapat po yan na kinutkot ko na yung ano niya. Palabas yung kanyang connection. Dito, ang ginawa ko, palibasa, pangkaraniwan na mga boss, dito ang madalas masira sa kaliwa niya. Yan. Dito makikita nyo, magkaduktong sila. Yan. Maririnig nyo naman na may buzzer siya, di ba? Ibig sabihin po niya, magkaduktong yan. Left and right. Yun, no? Yan. CKB lines po ang tawag. CKB signals. Yan po mga yan. Right tsaka sa left. So ngayon, na-confirm na natin na yan nga yung magkaduktong. Proceed na tayo sa cutting, ano? Dito ako madalas mga boss yan. Tingnan nyo na lang po sa aking guide na to. Yun, makikita nyo doon, 4 ang nakakat. Pero dito, para ma-confirm natin na nandiyan ang problema, isa lang po muna ang ating ikakat dyan. Isang signal, okay? Yan, cut muna tayo dyan sa isang signal, tapos tester tayo. Kasi kung ikakat po natin lahat, tapos hindi naman pala dyan ang problema, medyo may katagalan po magbalik. Okay, may katagalan magbalik ang hinangin muli yun. Kaya ganoon nga po, isang cut lang muna. Yung nakita nyo kanina picture, sample yun na pag na-confirm nyo na nandyan ang problema, i-cut na lahat. Okay, i-cut na lahat. Pero for the meantime, dito, isa lang muna. Yan. Yan po, pag nakuha nyo na yung problema, i-cut nyo na lahat. Bakit nyo po siya i-cut lahat? Para tumagal po ang panel. Kasi kung isa lang ang i-cut nyo, let's say, mga ilang araw lang, babalik na naman yung kanyang sira. Kailangan i-cut nyo na yung signal na yon para tumagal pa ang kanyang panel. Hindi naman po taon, swerte na kumabot ng taon, mga ilang months, aabutin po ng ilang months din. Depende po sa paggamit ng may-ari. Okay? Dito, kinakating ko na isang signal. Buzzer check. Kung magkakadikit ba sila, kung walang buzzer, yan. Dito, kaya po tinetester yon para malaman natin na putol na talaga. Pinabuzzer test natin. Okay po? So dito, nakapagputol na tayo ng isang signal sa kaliwa, mag-aabang na tayo ng voltahe sa phone. Dapat po may makuha na tayong voltahe diyang 30 to 32 volts. Okay, abang na tayong tester. Yo, sa test point po tayo maglalagay ng ating test probe. Saksak na natin. Ay, ayun po mga boss, nakakuha tayo ng 31.6 volts. Kanina, nung di pa natin nakakat, paglagay natin dyan ng test probe sa test point, 10 volts nawala agad, So dito, nag-stable na po. Ibig sabihin po dyan, nakuha na natin ng pinanggagalingan ng sira. Nandito sa kaliwa, nasa kaliwa po. Kaya gagawin yung gagawin nyo, i-cut nyo na siyang lahat para tumagal pa po ang panel. Hindi agad bumalik ang sira. Okay? Yun. At stable na po ang ating voltahe na 31.6 volts. Yun. Meaning po niyan, may display na ang ating TV. May display na ang ating unit. Pagka ganyan, nag-stable na. Salamat po sa magsa-subscribe sa aking munting channel, Madam mga boss. Thank you po sa matyagang panonood. At ito na po na yan. Dahil na-confirm ko na ang sira ay nandoon, yon. Pinapakita ko po yan para meron kayong guide. Kaya paulit-ulit ko po pinapakita yung guide. Okay po?
So yun, cut ko na lahat. Huwag niyo pong kalilimutan lagyan ng resistor 1K. Doon kayo maglalagay sa may flex o sa baba. Ground po yan, papunta doon. Yan, sa ground yan, naka-top yung 1K. Tapos sa pinagputulan nyo po, sa baba naman ng flex. Okay? Wag doon sa taas, sa baba po kayo maglalagay. Bakit po meron yan? Para po sa mga magaspang na picture, mga guhit-guhit na parang notebook. Yan po ang purpose ng 1K resistor sa magaspang na picture. Okay po, at dito ay tetest na natin ng unit. Hindi pa po final test to. Wala pang mga yan, hindi pa nasarado lahat. Natornilyohan. Testing lang po muna yan. Kung may display na. Kung tagumpay ang ating ginawa. Ulitin ko po, kung meron kayong ganitong issue mga boss, meron kayong guide, meron kayong reference. Mag-ingat lang kayo, dandahan at saka focus. Focus po importante sa gagawin nyo para hindi maganda sira po ang ginagawa nyo. Yung lalo na yung flex. Yung cuff. Yung flex, yung cuff, yung flex. Yun, at maganda na ang ating picture, wala na tayong yan, maganda, walang hindi magaspang at buo ang kanyang picture, walang guhit, walang hairlines. Okay, at meron naman pong may-ari ng TV ang matutuwa at makakapanood sa kanyang TV na restore na natin. At ayun, dito mga boss, final test na tayo ang ating unit. Kung talagang okay na, wala tayong makikitang hairline, mga magaspang na picture. Ayun. Sana po ay nakapulot kayo ng idea sa aking simpleng video na ito mga boss, madam. Ayun, maganda ang ating picture, malinis at okay na. Talagang LCD na to. Na-restore natin ng TV. Yung guhit-guhit na yan ay impact lang po yan ng camera. Yun po, salamat po sa panonood, matyagang panonood mga madam, mga boss.